Yo, what's up guys? Welcome back sa ating channel, and today pag-usapan natin ang bagong pangalan ng bagong PBA team and yung mga rule changes sa darating na Season 50. Doon muna tayo sa pangalan. Marami ang napailing, marami rin ang natawa kasi unusual siya para sa isang professional basketball team. Titan, Ultra, Giant, Risers. Titan na, Ultra pa, Giant pa, Riser pa. Parang energy drink o video game character. So, hindi siya typical na sports franchise branding eh. Pero kung titingnan mo, from a marketing standpoint, malinaw yung strategy ng Pure Blends. Ito yung mother company nila na sanay sa consumer goods tulad ng kape at juice. Pero ngayong Season 50 ng PBA, gusto nilang i-push yung bago nilang produkto. Isang male dietary supplement. At ano bang malaking platform? Kung hindi, yung liga mismo. Kumbaga, the name is not about the tradition. It's about disruption muna sila sa ngayon eh. Kasi ang goal nila, makilala agad. Whether you love it or hate it, na pag-uusapan siya eh. That's marketing 101. Lahat naman siguro tayo nung nilabas yung pangalan. Na-shock din naman tayo kasi bakit ganon? So, ayun daw, okay lang naman talaga eh. Wala naman problema. So, sa kanila lang yan kung pwede ba sa, sa MTRCB daw. Ewan ko, parental guidance. Medyo, siya funny to be honest. Kasi, Titan, Ultra. So, pwede na ngang Ultra na yung, nickname eh. Meron pang Giant, meron pang Riser. So, I think it's a good idea for them na makilala agad. Pero, if mag-rebrand sila after a season, okay lang naman. Pero, siguro wag natanggalin yung Titan kung ayun naman talaga yung makikilala sa kanila. So, yung brand kasi is Titan Ultra. So, siguro yung nickname maybe a one word na lang siguro. Pili na lang sila kung Giants or Risers. So, catchy din naman eh. So, ano sa tingin nyo? Kayo ba? In terms of basketball naman tayo, competitive wise, sabi ng team governor, Emel Chu, they're relying on a mix of veteran and young players with a run and gun system na ang tanong, can they win enough to make a name sa liga? Kasi branding can only go so far. Eventually, performance dictates perception. Kung consistent playoff team sila, yung pangalan, Titan, Ultra, Giant, Risers will eventually magiging normal na sa atin eh. Parang rain or shine, Elasto Painters. So, parang gano'n na. Normal na sa atin. Well, lipat naman tayo sa mga bagong rules na magiging malaki yung impact sa liga. First, yung basket interference rule. Hindi na pwedeng i-review kung walang tawag on the floor. Basically, burden na ng referees to call it live. Wala nang safety net ng review. Ang immediate effect nito, mas magiging decisive ang refereeing, pero tataas din ang chance ng controversy kung may ma-miss na tawag eh. Kung babalikan natin yung kay Tautua, yung last season, under the new rule, tuloy yung basket. That's a massive swing in late game scenarios. Kasi yung kay Tautua, basket to eh. Second is yung airball possession rule. If you airball a legit shot, pwede mong kunin ulit ng walang violation. This aligns with the FIBA standards and should encourage more aggressive shots attempts. Hindi na matatakot yung players na baka matawagan ng traveling kapag sumablay yung tira. So, expect natin yung mga faster recovery plays, especially sa guards na mabilis kumilos. Though sa NBA, traveling pa rin yun eh. So, sayang. I don't know. So, pwede naman kasi para makasabay tayo sa FIBA. Though, nakasanay lang din talaga ako na pag naglalaro sa 2K is airball is traveling. Next is yung offensive foul counting as team foul. This is a big strategically. So, dati, teams could gamble offensive fouls without worrying about penalty situations. Ngayon, every charge or moving screen, madadagdag siya sa team foul. So, that means coaches needs to be more disciplined with their system kasi mabilis kang mapupunta sa penalty situations. Though, kapag halimbawa, 6 team fouls na tapos nag-offensive foul, so, hindi pa rin mag-free throw yung nabanggaan. So, dagdag lang muna siya sa team fouls. To be clear lang Next din pala is yung penalty situations kapag
last minute ng quarter or last 2 minutes per quarter. So, inadapt na ng PBA yung sa NBA. Ganito kasi sa NBA eh. So, halimbawa, wala ka pang team fouls sa buong quarter. So, pagdating ng last 2 minutes, first foul, and then penalty ka na agad. So, yung pangalawa, penalty ka na. So, dati kasi ginagawa ng mga coaches sa PBA, halimbawa, wala ka pang foul sa first quarter, wala pa kayong team fouls, magpapasok ng bangko, and then yung bangko, magpa-foul ng magpa-foul hanggang sa maubos yung oras. So, parang ang tagal ng laro nun eh, papara-para. So, ito yung pinaka-okay na ginawa ng PBA sa rule changes. Tsaka, yung parang kay Motaw Tua na tuloy lang kung hindi nakita ng referee. So ayun, anong tingin nyo sa pangalan ng Pure Blends Company na yung nilagay nilang brand is Titan, Ultra, Giant, Risers, and ano yung tingin nyo rin sa masasabi nyo sa mga rule changes. So that's all for this video. This is Egan Whoop. See you in the next upload. Bye-bye.